Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Shirley Nibrida, And ilang taon na po kayo? 58 years old. Sa business po na ito, like foods po, ilang years na po kayong nagbe-business? Matagal na kasi halos yun ang ibinuhay ko sa mga anak ko mula nung nawala ang papa nila. Hello, Mami. Paano niyo po na-handle yung pagbabudget since nagmamahal po yung bilihin ngayon? Tinagal na ng pamamalingki ko, yung mga suki ko, doon ako bumabalik, doon ako namimili, para pag ako magkinulang ng aking budget, nakakautang ako. Pinapautang naman ako nila. Kaya may tiwala sila. Dahil sa araw-araw na pamimili ko. Paano kung wala doon sa kanila yung binibili mong paninda? Anong ginagawa? Bibili din ako sa dati kong mga kasi marami naman yan sila eh. Hindi lang iisa ang tindahan na suki ko, marami din. Siyempre, pagkakasahin mo yun kung magkano lang ang pera mo. Paano pag kinulang? Bawan sa kinulang ng budget? Pag kinulang sa budget may time na, ate, baka pwede bukas na lang. Umutang ka sa tindahan mismo? Sa tindahan mismo. Pwede ba yun? Oo, pwede. Bakit pwede? Siyempre, may tiwala din. Kasi pag suki mo na, nandun na yung tiwala sa'yo. Dapat din, magtiwala din sila sa amin. Mababayaran ko rin kinabukasan. Limbawa, hindi ka makapamalengke. Paano ka kumukuha ng mga paninda mo? Hindi ka makaalis sa bahay. Ano ka nagkakaroon ng mamsahog? May time na pang 2 araw yung nabibili ko. Yun, pang 2 araw na yun. May na ako kinabukasan. Kunti na lang ang kulang ko doon. Mga dagdag na lang. Kasi meron naman dumadaan na sidecar, meron dumadaan na tricycle. Ayun, mga suki na namin yun. Sidecar at tricycle? Mga gulay, nandun na lahat yun. Ang wala lang doon, manok, mga karne. Pero lahat ng kasangkapan ng mga gulay, nandun na lahat. Ganon din yun, inuutang ko, kinabukasan na bayad. Titiwala naman sila kasi nada naman sila dahil suki ka na eh. Babalik kami. Balik ko na lang pa. Daanan na lang namin. Okay. Walang panggulay. Pero, sa palengke. Ay, dapat magkuha ka. Wala ako na-discover.
Para sa suman. Babalot ka mamaya. Tapos, bibili tayo ng nyug. Babalo tayo mamaya. Sa tuwing naisip niyo po yung mga anak ninyo, ano pong nararamdaman ninyo? Ay, siyempre, patulo na ng luha. Pag naalala ko sila, nalulungkot na ako. Lalo na nasa malayo yung iba. Ano pong ginagawa ninyo para hindi malungkot? Tawag. Chat muna. Pag hindi sa mabilisang tawag na. Happy ka naman. Happy. Ano pag kinulang ka ng budget pang pamalengke? Ano ginagawa mo? Minsan nangungutang. O di kaya minsan sa bigay ng mga anak ko. Nag-aantay din sa mga may utang din sa akin na magbayad sila. Sa pamamalengke, sino yung madalas mong makasama? Say hi to my vlog! Ang madalas kong makasama, siyempre, yung kapatid ko. Anong pangalan niya? Si Lorena. Ano na din? Para makasabay na rin sa pamimili niya ng kanyang paninda na pang merienda tulad ng saging na saba, pang bananakyo, turon, amotikyo, yan, fishball, mga french fries, sari-sari, yan, palamig. Isa ang LPG na karaniwang gamit sa pagluluto ng mga Pilipino sa mga nakaambag sa mataas na inflation rate nitong Mayo. At dahil ini-import, wala raw katiyakang bababa ang presyo sa merkado sa mga susunod na taon. Dahil po araw-araw kayo nagluluto dahil lang sa binibenta ninyo tapos nagmamahal yung gas, ano po yung nagiging alternative ninyo para sa pagluluto? Kahoy.
Yun ang ginagawa ko kasi nagpagawa talaga ako ng chiminiya. Yung hindi sa sumasabog yung usok. Parang sa andox, gano'n. Diretso yung usok sa taas. Kaya marami naman alam nila na nagagatong ako. Maraming nagbibigay ng kahoy kung sino yung may dyan. Inaabotan nila ako ng kahoy. Kaya malaking katipiran yung kahoy. Dahil madalas apoy ang kaharap ninyo, tapos nagbabasa din kayo ng kamay dahil sa paghugas or paglilinis sa mga pagkain o gamit sa pagluto, ano pong madalas ninyong nararamdaman sa katawan ninyo? Ang nararamdaman ko, siyempre pagod, likod, binti, sa mata. Kailangan, pag ka sa apoy, kailangan meron kang salamin para protection sa init. Ano po yung ginagawa ninyo para maibsan yung pananakit? Ay, pahinga. Minsan magpamasahe. Yan ang makaka-relax. Gamot, may kayo gamot? Wala. Wala pang maintenance. Wala pa ako maintenance. Malakas pa ako! Sa paggawa po ng suman, ilang oras madalas yung ginugugol ninyo para magawa to? Simula pag-prepara hanggang sa maluto. Siguro mga 2 hours. Kasama na balot doon. Kasi pag patutuyuin mo pa sa gata, yung dahon, idangdang mo sa apoy para hindi siya mabutas, ayusin, balot. Matrabaho nga siya, kaya abot siya ng halos 2 oras. Dahil sa matrabaho, yung pagbebenta, malaki po ba yung nagiging kita nito? Halos magkano po yung nagiging tubo? Sulit naman kasi masigit sa puhunan yung Magkano yung tubo. nagiging tubo? Magkano yung Mga puhunan? 200 plus. 100 plus. Yung mga kahoy na ginagamit nyo po sa pagluluto, saan po nagagamit? Wala akong problema dyan kasi alam na ng mga tao na nagkagatong ako. Pag mayroon silang mga patapon na ng kahoy, binibigay sa akin. Minsan naman may nagsasabing, pangkapi lang, pang sigarilyo lang. Yun ang pinakabayad. Kaya wala ang problema sa kahoy. Marami. Nagugulat ako sa iyo. Sa tuwing mag-isa na lang kayo dito sa tindahan, kahit may libangan na TV, ano pong naisip nyo habang may ginagawa kayo? Tulad nga niyan ng pagbabalot ng suman. Pag nagbalot na ako, may ginagawa na ako, upo na ako sa lamisa, bubuksan ko na yung TV para may libangan na ako. Sa cellphone, hindi ko na masikaso. Sa TV na lang. Siyempre, isipin ko, matapos na itong gawain ko. Kasi pag inantok na ako, hindi na ako makagawa. Kailangan matapos ko na to. Pero kahit hindi pa tapos, pag ako inantok, iidlip ako. Pagka-idlip, okay na naman ang aking pakiramdam. Makakatulog ka kahit nakabukas mo. Nakakatulog ako. Kasi pag inantok ako, wala na akong pakialam.
Basta makaidlip lang ako, okay na sa akin. Kahit ilang minuto pa yan, basta makaidlip na ako, okay na pakiramdam ko. Bakit mo naman po naisipan mag-business? Kasi halos ito lang ang alam kong kasi halos halo-halo ng trabaho ko. Minsan nagawa na sure ako, naglalabada, lalo nung maliliit pa sila. Yung maaga pa sa palengke. May mga chances po ba na nalulugi po kayo sa pagbi-business? Mayroon, kasi may time naman na hindi naman lagi okay. Minsan malulugi ka, minsan pag halos kulang pa ang ibibenta mo. Hindi pare-parehas ang ang pagbibenta. Oh, palabo. Okay. Nay, paano niyo po na-handle yung mga customers na yung mga kakagising lang po, kunwari, yung mga irritable tas wala sa mood? Siyempre, kasama na yun sa biro-biroan, yung bibiroin mo yung customer para pabalik-balik sila sa'yo. May kakanong chika-chika, gano'n. At parang nakakain ka na, baby, oh. Oh. Ano pa? Kumakain ako ng white bread. Favorite ko na biscuit. Parang ko na akong binili. Spaghetti naman sila ngayon. Para hindi na ako magluto, doon sa gagawa. Dalawa to, no? Ne, ito yung akin, no? Ate, ano yan? Paksin. Paksin. Dalawa ko. Okay, bumili ako tinapay. Spaghetti. Mamaya may gulay. Ano lang? Kain ka pala ako, hindi? Red, gusto mo? Hello? Una na ako, Pipin. Dalawa. Mami, bibili ako ng Ano? Alaraw. Kalamansi. Ano po, since food po yung business ninyo, like, paano nyo pong napapanatiling malinis yung mga pagkain na binebenta nyo po sa mga customers nyo? Siyempre, bago mo yan hihiwain, huhugasan mo muna lahat para malinis siya. Kasi pag hiwa mo yan na iba naman ang pagtingin ng ibang tao kung anong ginagawa mo, paano mo pasarapin yung pagkain, pagtitinda, gano'n. May mga times po ba na like if hindi po nagustuhan ng customer yung pagkain na binebenta nyo? May time po ba na like ibabalik nila sa inyo yon? Meron po ba? Okay lang, kasi karapatan nila yung mag-suggest mo. Ate, dapat ganitong Mas gusto ko pa nga yun na mayroon silang nagsasuggest kung gusto ba nila yung alat, yung tabang, kung ano. Para nalalaman ko rin kung anong timpla nilang gusto. Kapag po hindi nauubos yung mga paninda nyo po, ano po yung mga possible na ginagawa nyo po doon sa mga tira-tira? Ayun, pinamimigay ko sa mga batang nagdadaan dyan. Kasi kung ilalagay ko sa ref, halos hindi na nagagalaw kasi yung mga anak ko, minsan iniinit ko para sa kanila. Pero karamihan, pag hindi siya nauubos, pinamimigay ko sa mga dyan. Kaysa masira, diba? At least napapakinabangan nila. Since po nung nag-start kayong mag-business until now, ano po yung pinaka-worst or yung pinaka hindi magandang karanasan nyo po sa pag-business sa food industry? Siguro ngayon, nang hindi na ako ubos,
May time talagang gano'n na mahina. Pero kalimitan naman, okay naman. Nauubos naman siya. Yun nga, pag hindi naubos, pinamimigay ko siya kasi sa masira, di pamigay ko na lang. Hindi naman karamihan, kunti lang natitira. May time talaga na gano'n. Mona Lisa Mercado. Tuwing gano'n po kayo nasa bahay niyo? Pag hindi ako masyadong busy sa bahay kasi meron ako maliit na anak. Taga saan po ba kayo? Taga dito lang din sa San Nicolas. Malapit lang din sa bahay ni Mama. Madalas yung ginagawa doon, tulad niyan, kapag nagluluto siya, hindi siya ganun makakahawak ng tubig. Ako naghuhugas ng mga pinaglutuan pag di ako busy sa bahay. Tapos sa hapon, maluwag na nakatulog na yung baby ko, naghihiwa-hiwa ako dito ng mga pansahog na lulutuin niya kinabukasan. Bakit ka po siya tinutulog? Para makalis sa gawain niya. Para kung ihihiwa niya pa ba, itutulog niya na lang. Since siya po lagi nasa bahay nila, ano po ginagawa niya kapag medyo masakit yung katawan niya? Nagpapamassage siya, nagpapahilot ng ulo, minsan paabinte, gano'n. Tuwing umaga, bakit mo naisipang tumulong sa karinderya ni Ate Shirl? Siyempre, para makatulong sa gawain ng trabaho. Siyempre, mag-ano sa pakiramdam. Pang dinas ko ito dahil maliliit ang manipis. Ito, mga ito dahil sa mahaba, sinisibak ko to para magkasya sa aking kubol. Bukod sa TV at radyo, ano pa yung nagsisilbing libangan ninyo kung palipas ang oras? Kahit anong pagod ko pagdating sa halaman, aayusin ko yung pag ako may naisip ko na gagawin. Yan ang pinakalibangan ko, yung halaman. Pinamimigay ko na nga yung iba eh. Sa mga tulad din yung balo, tapos mag-isa na lang kasi malalaki na at may pamilya na yung mga anak. Ano pong masasabi niyo sa mga tulad ninyo na may edad na tapos kailangan pang mabuhay para sa sarili? Siyempre, ang payo ko rin sa mga katulad kong balo na, siyempre magsikap pa rin. Kahit nag-iisa na tayo, sikap pa rin tayo magtrabaho. Kasi hindi naman tayo lagi aasa sa ating mga anak. Lalo na may mga pamilya na rin sila, magkakanya-kanya na sila. Kailangan pa rin natin magsikap para tayo mabuhay. Lagi lang magdasal na mahaba ang ating buhay. Ako po si Shirley Nebrida. Ito po ang aking kwento.